Magandang araw mga kaibigan. Ito sa mga DDS ni Rizzy Gaba, si Franz Castro na palaging kumukontra sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara. Himas-rimas na. Ito balita, Franz Castro makukulong ng 4 hanggang 6 na taon matapos ibasura ng Court of Appeals ang kanyang apila. Makukulong ng 4 hanggang 6 na taon si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos pagtibayin ng Court of Appeals ang kanyang conviction sa kasong child abuse na nag-uugat sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Sa desisyon ng Appellate Court, pinanindigan nito ang ruling ng Regional Trial Court Branch 2, Tagum City, na naghatol ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong laban kay Castro at dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo dahil sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nag-ugat ang kaso sa reklamong trafficking na isinampa laban kina Castro Ocampo at 17 iba pa, kaugnay ng umano'y paghawak sa mga minor de edad habang isinasagawa ang isang solidarity mission sa Talaingod noong November 18. So, yun po ang bad news para sa mga makabayan, makakaliwa. Good news sa mga DDS kay itong sina Castro, makabayan, sila po ang isa sa mga gustong magpabagsak sa mga Duterte. Matatandaan natin nung impeachment ni BP Sara, isa sila, itong Makabayan Black, si Franz Castro, isa siya sa pumirma ng impeachment complaint laban kay BP Sara. At sa susunod na taon, Pebrero, sigurado yan mag-uunahan Akbayan at Makabayan Black. Parehas makakaliwa yan, kailan magkalaban yan. Franz Castro. So, ang ACT party list niyan, si Representative Tinio. Sila. Kasampahan nila ng kaso si BP Sara. Kaya ito na. Sabi ni BP Sara, ang Gaba, dili magsaba. Okay. I'm sorry ha. Ito lang, binasa ko lang na post ang balita ngayon. Makukulong. Ang alam ko, hindi pa siya makukulong. Maganda sana kung makukulong na. Kasi hindi pa final ang desisyon habang hindi didesisyonan ng Supreme Court. Ganyan talaga ang batas natin. Example, yung si Ramel Madriaga na sentensyahan na ng lower court, Regional Trial Court, pinagtibay ng Court of Appeals. Kailang umakyat pa sila, mga abogado ni Ramel Madriaga, umakyat sa Supreme Court. At maswerte siya dahil na-acquit siya ng Supreme Court. Kasi kung may mga lapses sa procedure, may mga ganyan talaga ang batas natin. Mas maganda daw na yung hindi ibig sabihin na ang Supreme Court pinapaboran niya ang mga may sala. Basta may alanganin. Dapat masunod ang batas. Pag may na-violate na batas, either sa mga law enforcement
agencies, police ba, fiscal ba, pag hindi sinunod yung proseso, mayroong na shortcut, nako, i-dismiss ng Supreme Court ang so I'm not sure sa akin lang pananaw ito, hindi pa diretso kulungan si Franz Castro, aakyat pa yan sa Supreme Court. Kailang kahit hindi ako abogado, tingin ko malakas ang ebidensya laban sa kanila kasi nga ang mismong nagreklamo, ang tribo mismo yung talaingod, mga magulang ng mga bata, mga tribal leaders ang nagreklamo. Kaya konting panahon na lang, ang gaba dili magsaba, darating at darating ang panahon, maghihimas rehas itong Franz Castro sa Tor Acampo at iba pa. So, anong ibig sabihin nito? Buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. So kung buhay na buhay, ipinagmamayabang ng Marcos administration yung mga may mga warrant of arrest ngayon, si Saldico, hinihimok nila. Balik ka sa bansa. Harapin mo ang kaso mo dahil buhay ang judicial system. Tama, buhay. Kung buhay ang judicial system, bakit nila kinidnap? Bakit nila isinorender si Tatay Digong natin sa ICC? Sampal yun sa judicial system natin. So, makita mo ang administrasyon ito, selective ang hustisya nila. Pagkalaban nila sa politika, diretso, bend the law. Pag kasama naman, don't worry, ako ang bahala sa iyo. Kaya, huwag po tayong bumitiw. Napakasakit yung nangyari kay Tatay Digong natin. Naghihirap siya doon. He does not deserve. Siya, to me, siya ang pinaka-the best president natin. Hindi perfecto yung kanyang administrasyon. Wala, siya ang presidente na may napakaraming nagawa para sa mamamayang Pilipino. Tapos nandun ngayon naghihirap. But anyway, hindi po natutulog ang Diyos. Vengeance is mine, sabi ng Diyos. So, pagpatuloy ang pagdarasal, makalabas si Tatay Digong, plus itong sina Franz Castro, maghimas rehas, pagdasal natin na magkaroon ng hustisya ang Talandig tribe sa Davao. Maraming salamat sa mga pagsubaybay ninyo sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa Talandig tribe ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Butang kayo, inabang ka kanay.